Nagsimula ang palabas kay Jamie kung saan binigyan niya ng regalo ang kanyang guro na si Colin dahil aalis na ito sa paaralan. Sinabi ng kanyang guro na mahusay ang magiging resulta ng kanyang grado dahil napakahusay nito sa klase. Tiniyak din niya kay Jamie na makakapasok ito sa anumang kolehiyo kung siya ay nagsusumikap gaya ng dati. Tinanong ni Jamie ang tungkol sa bagong guro na nagngangalang Matson na siyang papalit sa kanya. Sumagot si Colin na narinig niya na si Matson ay isang kahanga-hanga at naniniwala siya na magugustuhan ito ni Jamie. Pagkalipas ng ilang oras, nang malapit nang ipadala ni Jamie ang kanyang college application, nakikipag-usap ito sa kanyang ama. Nabunyag na ang pamilya ni Jamie ay nagkakaroon ng problema sa pinansyal. Ang kanyang ama ay nawalan ng trabaho at sinabi nila kay Jamie na kailangan nilang manghiram ng pera mula sa kanyang college funds para pambayad sa bahay, dahil ang bangko ay nagbabanta na kukunin nila ang bahay. Nainis si Jamie sa kanyang magulang at agad na pumunta sa bahay ng kanyang boyfriend na si Danny. Ang magkasintahan ay naghahalikan at biglang pumasok ang ina ni Danny sa kanyang silid kaya nahuli sila na magkasama sa kama. Kaya naman ay nagpas siyang umalis si Jamie. Pag-alis ni Jamie, kinausap si Danny ng kanyang ina na huwag muna silang masyadong dumikit sa isa't isa. Nagalit si Danny sa kanyang ina dahil ito mismo ang nagtanggal sa ama ni Jamie sa trabaho. Bukod doon, gusto ng kanyang magulang na pumunta siya sa Stanford dahil gusto nilang mag-aral siya ng mabuti. Sa sumunod na araw sa paaralan, nagsimula si Matson sa kanyang klase at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanyang mga estudyante. Nagbigay kaagad siya ng pagsusulit sa kanyang unang araw at sinabi niya sa mga estudyante na sumusunod lamang ito sa curriculum ng dating guro. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Matson si Danny at tinanong ito kung kumusta ang kanyang mga grado. Sinabi din ni Matson na kailangan ni Danny na panatilihin ang kanyang grado upang hindi ito matanggal sa baseball team. Hiniling ni Danny kay Matson kung okay lang na makipagkita ito sa kanya pagkatapos ng araw ng klase para pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga grado, at si Matson ay sumang-ayon. Pagkatapos ng klase, ang dalawa ay nagkausap at tinanong ni Matson kung may girlfriend si Danny. Sumagot si Danny na mayroon siyang isa, at pinupuri ang kanyang girlfriend. Nagsisimulang magustuhan ni Matson si Danny kahit na mayroon na itong girlfriend. Tinuruan din niya kung paano nito gawin ang kanyang mga aralin. Bago umalis si Danny, sinabi ni Matson sa kanya na mayroon itong libreng oras pagkatapos ng araw ng klase sa Huwebes, at matutulungan niya si Danny para sa paparating na midterm. Gayunpaman, si Danny ay tumanggi dahil ang katapusan ng linggo ay ang anibersaryo nila ni Jamie. Sa makatuwid, nais niyang makasama ang kanyang girlfriend. Pagkatapos ay hiniling ni Matson ang numero ni Danny para matulungan niya ito sa kanyang aralin. Sa kabilang dako, sinusundo ni Jamie ang kanyang ama na kasalukuyang nakikipag-away sa ama ni Danny na si Phil. Nagawa niyang ilayo ang kanyang ama at umuwi sila sa kanilang bahay. Kinabukasan, nakita ni Jamie ang C-mark sa kanyang papel. Pagkatapos ay tinanong niya si Matson kung bakit nakakuha siya ng C-score. Gusto niyang makabawi dahil kailangan niya ng magandang grado para makakuha ng scholarship sa universidad na gusto niya. Binigyan siya ni Matson ng ibang papel para gawin ito bukas upang maayos niya ang kanyang grado. Si Jamie ay mukhang balisa at tinanong siya ni Matson kung bakit at ano bang mas importante sa kanya. Sumang-ayon si Jamie na gawin ang pagsusulit dahil naisip niya na mas importante ang kanyang pag-aaral kaysa sa relasyon niya kay Danny. Kalaunan, nakipagkita si Jamie kay Danny at sinabi niya na hindi ito makakalabas dahil kailangan niyang paghandaan ang kanyang pagsusulit. Nainis si Danny at sinabi niya kay Jamie na ang grado ay hindi ganon kahalaga. Sumagot si Jamie at ipinahayag ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Hindi tulad ni Danny, ang kanyang magulang ay may pera para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pakiramdam ni Danny ay muling sinisisi ni Jamie ang kanyang ama na si Phil sa pagtanggal nito sa trabaho ng ama ni Jamie. Pagkatapos ay ibinigay niya lamang ang kanyang regalo kay Jamie at iniwan itong mag-isa. Ang kanyang baseball team ay natalo kaya nasira ang kanyang araw. Lalo na't hindi niya inaasahan ang kanilang anibersaryo ni Jamie para sana lumiwanag ang kanyang araw dahil kailangan niyang gawin muli ang kanyang pagsusulit tulad ni Jamie. Samantala, ang ama ni Jamie ay nawawalan ng pag-asa na maghanap ng ibang trabaho dahil lagi siyang tinatanggihan sa kanyang edad, kahit na mayroon na itong 18 taon na karanasan sa pagiging enhinyero. Sa kabilang dako,
Si Matson at Danny ay pumunta sa isang bar at uminom ng beer. Sa una ay nag-aatubiling makipag-inuman si Danny sa kanyang guro, ngunit siniguro sa kanya ni Matson na isang beer lamang at hindi niya sasabihin sa iba ang tungkol dito. Ang kanilang pag-uusap ay halos tungkol sa relasyon ni Danny at Jamie. Samantala, nagpa siya si Jamie na tawagan ang kanyang kaibigan na si Heather para tanungin kung ano ang ginagawa ni Danny. Ito ay dahil nakonsensya ito sa pagkansela ng kanilang plano sa anibersaryo. Sumagot si Heather na dapat sana ay pumunta si Danny sa lugar ni Trent. Gayunpaman, nang tinanong ni Heather si Trent ay nalaman nito na si Danny ay hindi dumating. Balik kay Danny at Matson, binigay ng guro ang kanyang address kung sakaling kakailanganin ni Danny ng tutor. Sa paaralan, tinanong ni Jamie si Danny kung saan ito nagpunta noong nakaraang gabi. Sumagot si Danny na pumunta ito sa lugar ni Trent, ngunit biglang niyaya sila na dumalo sa isang weekend party at agad naman nila itong tinanggap. Dumating ang weekend at si Jamie ay nakipagkita kay Danny sa party. Lumapit si Jamie kay Danny at humingi ng paumanhin para sa pagsira nito sa kanilang anibersaryo. Sinabi ng dalaga na nais nitong makabawi, ngunit nang gusto ni Danny na umiscore ay pinigilan ito ni Jamie. Nainis ang binata at umalis. Pagbalik sa party, nakatanggap si Danny ng text mula kay Matson. Tinanong siya ng guro kung may alam ito tungkol sa sasakyan dahil mayroon itong problema sa kanyang kotse. Sumagot si Danny na yes at agad na pumunta sa lugar ni Matson para ayusin ang sasakyan nito. Bago dumating si Danny, sinira ni Matson ang makina ng kanyang kotse para magmukha itong may problema. Ilang sandali pa, si Danny ay dumating at agad na sinuri ang kotse ng guro. Nalaman niya na ang problema ay ang negative battery terminal. Nadumihan ang kamay ni Danny sa pagsusuri ng makina kaya nag-alok si Matson na pumasok sa loob ng kanyang bahay para hugasan ang kanyang mga kamay. Patuloy na nakikipaglandian si Miss Matson sa kanya sa loob ng bahay kaya hindi makatanggi si Danny at hinalikan niya ang guro. Sa una ay nagdadalawang isip si Danny ngunit patuloy na sinasabi sa kanya ni Matson na okay lang at hindi niya ipagsasabi kahit sino. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Danny sa kanyang bahay at nakita si Jamie na naroon. Tinanong siya ng dalaga nang may paghihinala. Sigurado siya na may kasamang iba si Danny at tinanong kung sino ang nakasama niyang babae. Patuloy na nagdadahilan si Danny at sinasabi na wala siyang babae. Nagalit si Jamie nang ayaw umamin ng binata kaya narinig ito ng ina. Pinapasok niya si Danny at sinabing tumawag ito ng taxi para kay Jamie dahil kalaliman na ng gabi. Pagkatapos ay nagpa siya si Jamie na magmaneho ng kanyang sasakyan sa halip na tumawag ng taxi dahil hindi na siya makatiis. Dumating si Jamie sa kanyang bahay at naabutan niya ang kanyang ina na tumawag sa ina ni Danny para magtanong tungkol sa kanya. Tinanong si Jamie ng kanyang ina kung saan siya nagpunta o saan siya nakipag-inuman. Sumagot si Jamie na konti lang ang kanyang nainom, ngunit patuloy siyang pinagalitan ng kanyang ina dahil nagmamaneho ito na nakainom. Sinasagot ni Jamie ang kanyang ina habang paalis papunta sa kanyang silid. Kinabukasan sa klase, nakatanggap si Jamie ng pangalawang C-score. Hindi siya makapaniwala na nakakuha siya muli ng parehong score tulad ng kanyang unang papel. Naghinala siya na may isang bagay sa kanya si Matson dahil nagawa naman nito ang pinagawa ng guro. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na muling makipag-usap kay Matson tungkol sa kanyang score. Pagkatapos ng klase, nakita ni Jamie sina Danny at ang guro na nag-uusap na tila may relasyon. Sinabi ni Matson na nagbanta ang baseball coach ni Danny na tatanggalin ito sa team. Siniguro naman ni Matson na kapag si Danny ay nakakuha ng A-score ay sapat na ito para panatilihin siya sa team. Upang magawa iyon, nag-alok ang guro na makipagkita sa kanya pagkatapos ng araw ng klase para matulungan ito sa kanyang mga grado. Ibinahagi rin ni Danny ang tungkol sa kagustuhan ng kanyang magulang na mapunta siya sa isang magandang paaralan tulad ng Stanford. Nakarelate sa kanya ang guro at siya ay pinakalma. Higit pa, tinanong ni Danny ang guro tungkol sa kanyang mga magulang at si Matson ay sumagot na hindi niya kailanman nakilala ang kanyang magulang. Gayunpaman, mayroon siyang stepmother ngunit kinitil ang sariling buhay. Kalaunan, nakipagkita si Jamie kay Danny. Sinabi niya na pinapahirapan siya ni Miss Matson dahil lagi siyang binibigyan ng pangit na marka kahit na alam naman nitong maganda ang kanyang performance sa klase. Napatanong si Danny kung bakit naman gagawin ito ni Matson. Nainis na sumagot si Jamie.
Nang nais ni Jamie na magtanong ng isang bagay, umalis si Danny dahil may kailangan itong lakarin para sa kanyang ina. Ilang sandali pa, pumunta si Danny sa lugar ni Matson para tanungin ito kung sinasadya nitong binabagsak si Jamie. Tinanong siya ni Matson kung ano ang sinasabi sa kanya ni Jamie at sumagot si Danny nang wala. Pagkatapos ay siniguro niya na hinala lamang ito ni Jamie at walang katotohanan. Naghalikan na naman sila at nang si Danny ay lumingon ay nakita niya si Jamie na nakatingin mula sa labas ng bintana. Si Jamie ay agad na umalis at sinubukan ni Matson na pigilan si Danny sa pagsunod kay Jamie ngunit ang guro ay nabigo. Hindi mapigilan ni Jamie ang kanyang luha dahil hindi siya makapaniwala na niloloko siya ng kanyang boyfriend kasama ang kanyang guro. Nasundan siya ni Danny sa kanyang bahay at patuloy itong nagdadahilan ngunit hindi siya naniniwala sa binata. Pinapakalma siya ni Danny at sinasabing aayusin niya ang sitwasyong ito. Tinanong si Jamie ng kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanila ni Danny, ngunit sumagot si Jamie na maayos naman ang lahat. Sinabi ng kanyang ina na nandyan lang siya kung kailangan ni Jamie ng kausap. Sa kabilang dako, si Matson ay nakikipaglaban sa isang boses na nasa loob ng kanyang ulo na sinasabing sino ang magkakagusto sa isang pambihirang pangit na tulad niya. Si Matson ay nababaliw dahil sa boses na iyon. Kaya naman kinabukasan ay inamin niya kay Jamie na nagkamali siya sa pagbigay ng C-score sa kanyang pangalawang papel at ngayon ay binigyan niya ito ng pinakamataas na score. Sumagot si Jamie na ang paraan ng pagtanggap niya sa kanyang pagkakamali ay hindi magagawang ayusin ang problema sa pagitan nilang tatlo. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Matson sa head teacher na ang pag-uugali ni Jamie ay naging palaaway. Nag-alok ang head teacher na kausapin si Jamie ngunit siniguro niya na kontrolado niya ang bagay, para makakuha ng papuri mula sa head teacher. Samantala, sa parking lot, lumapit si Danny kay Jamie para kumustahin. Sumagot si Jamie na binigyan siya ni Matson ng A-score at sinadya lamang nito na ibagsak si Jamie. Inihayag ni Danny na tatapusin niya ang kanilang relasyon ni Matson sa gabi. Sumagot si Jamie na pagkatapos niyang tapusin ang kanilang relasyon ni Matson, maaari siyang pumunta sa bahay ni Jamie para pag-usapan ang kanilang relasyon. Kalaunan, hiniling ni Danny kay Matson na makipagkita sa kanya sa park. Masaya naman si Matson nang matanggap niya ang text. Nang siya ay humarap sa salamin, nakita niya ang isang babae na sinasabing walang magkakagusto sa kanya. Hindi ito pinansin ni Matson at agad na pumunta sa park. Pagdating doon, nagsimulang makipaglandian ang guro kay Danny. Gayunpaman, matapang na sinabi ng binata na hindi niya gusto ang paraan ng pagtrata ni Matson kay Jamie. Sinisikap ni Matson na pigilan si Danny na umalis ngunit nabigo ang guro. Nagpatuloy na umalis si Danny at iniwan siyang mag-isa sa park. Habang siya ay umiiyak, pumasok siya sa kotse at binangga si Danny gamit ang kanyang kotse. Nagpanik ang guro at agad na inilayo ang katawan ni Danny, at pagkatapos ay pinunasan ang mga dugo sa bumper ng kanyang kotse. Pagkatapos, pumunta si Matson sa bahay ni na Jamie. Pinahid niya ang dugo ni Danny sa bumper ng kotse ni Jamie kung saan walang kaalam-alam ang dalaga. Samantala, sinalubong ni Jamie ang kanyang ama sa labas ng bahay dahil may narinig siyang ingay. Siniguro ng kanyang ama na walang tao sa labas kaya nabigo silang mahuli si Matson na nagsisikap na pekehin ang ebidensya. Kinabukasan, dinala ni Matson ang kanyang kotse sa isang auto repair shop para linisin ang dugo sa kanyang kotse. Sinabi ng mekaniko na mabilis lamang niya itong ayusin basta dagdagan lamang nito ang bayad at agad na sumang-ayon si Matson. Sa istasyon ng pulis, pinag-uusapan nila ang tungkol sa kaso ng isang kabataan na natagpuan ang bangkay sa isang park. Sa bahay ni Jamie, sinisikap niyang tawagan si Danny ng ilang beses ngunit siya ay nabigo. Hanggang sa ilang sandali, sinabi ng kanyang ina na nakatanggap ito ng tawag mula sa police department. Sinabi ng pulis na may natagpuan silang bangkay at ito ay kay Danny. Nais din ng pulis na ang mag-ina ay pumunta sa istasyon. Doon, naroon din ang magulang ni Danny. Sinisisi nila si Jamie dahil sa sinapit ng kanilang anak. Tila gustong manakit ngunit pinakalma sila ng pulis. Nagsimula ang interview kay Jamie at tinanong siya ng pulis kung nakapag-usap sila ni Danny bago mangyari ang insidente. Sumagot si Jamie na sinabi sa kanya ni Danny na pupunta ito sa kanilang bahay pagkatapos na makipaghiwalay sa kanyang karelasyon na si Matson. Nabigla ang pulis at hinihiling kay Jamie ang patunay na ang guro ay nakikipagrelasyon sa kanyang estudyante na si Danny. Kalaunan, pinuntahan ng mga pulis si Matson sa kanyang bahay para sa interview.
Itinatanggi niya ang katotohanan na mayroon siyang relasyon kay Danny at binanggit nito na isa lamang itong akusasyon ni Jamie. Nagdahilan si Matson na ginawa ni Jamie ang akusasyon dahil sa nakaraang linggo ay mayroon siyang pagbabago sa pag-uugali. Hindi nakalimutan ng pulis na tanungin si Matson kung nasaan ito nang nangyari ang insidente. Sumagot ang guro na siya ay nasa movie theater. Sunod na pumunta ang mga pulis sa bahay ni na Jamie para halugugin ang buong bahay at maghanap ng ebidensya. Hanggang sa natagpuan nila ang dugo sa bumper ng kotse ni Jamie. Si Jamie na nabigla ay natigilan at ang mga pulis ay nagpasya na arestuhin si Jamie para sa pagpatay kay Danny. Samantala, ang kanyang magulang ay nagsusumikap na pakalmahin ang kanilang anak at sinabing makakalabas din siya sa lalong madaling panahon. Habang si Jamie ay nasa kulungan, sinusubaybayan ng kanyang ina si Matson dahil ang guro ay may kahina-hinalang mga pagkilos. Kalaunan, nagkatotoo ang sinabi ng magulang ni Jamie na siya ay agad na makakalaya. Malakas ang paniniwala ni Jamie na ang pumatay kay Danny ay si Matson. Kaya naman ay sisikapin niyang bitagin si Matson at paaminin. Pagsapit ng gabi, nagawang makapasok ni Jamie sa bahay ni Matson. Nang malapit nang matapos ni Jamie ang pagre-record sa mga pag-amin ni Matson, nahuli ito ng guro at sinubukan niyang patayin si Jamie. Sa kabutihang palad, ang mga pulis ay dumating sa tamang oras at inaresto ang guro. Kalaunan, napag-alaman ng mga pulis na hindi ito ang unang pagkakataon ng pagkakasangkot ni Matson sa pakikipagrelasyon sa estudyante. Sa una nitong kaso ay napagtakpan nito ang mga pangyayari at nagawang makarating sa ibang lugar. Kinabukasan, nakatanggap si Jamie ng liham mula sa Whitendale University. Sa wakas ay nagawa niyang makuha ang kanyang nais na universidad. Mula sa palabas na ito ay natuto tayong huwag agad mahulog sa isang tukso. Hindi lamang ito magbibigay sa atin ng pansamantalang kasiyahan kundi maaaring mauwi sa kamatayan. Sana ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!